Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo ah, sa ARBC, mula sa ARBC po. Sobrang tagal na pala nung panahon na last na naka-visit po ako dito. Salamat po sa providence ng Diyos na nakasama po ulit ako sa panambahan sa TNC. Sige po, basahin po natin ang text natin from Malakay chapter 3. Ang babasahin po natin ay verse 13 hanggang verse 18. Malakay chapter 3, verse 13 hanggang verse 18. Ito ang salita ng Diyos. Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? 15, and now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test, and they escape. 16, then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. 17, they shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. And final verse natin, verse 18. Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and the one who does not serve him. Ang binasa natin ay ang salita ng Diyos. Nagkaroon kami ng series ng pangangaral sa Malakay before. So isa ito dun sa mga portion ng Malakay kung saan tinatalakay yung situation ng post-exilic Israel na nakabalik na sila dun sa bayan nila, galing sa exiles nila. At itong Book of Malakay ay parang catechism. Yung catechism, yun ay mga question and answers na nagtuturo tungkol sa pananampalataya. At isa ito sa mga books sa Bible, lalo na sa Old Testament, na ganun yung format. May tanong, tapos may sagot. May tanong, tapos may sagot. At isa dito sa portion sa Malakay chapter 3, hindi po ito tungkol sa tithes and offering, dahil yung previous na verses, yung mula verse 12, yan yung tumalakay sa tithes and offering. So right after that, ito na yung topic na pinag-uusapan. At ang accusation ng Israel sa Diyos ay he is a harsh God. Yun ang accusation ng Israel laban sa Diyos. Their words against God is very hard. At tinanong ng Diyos, sabi niya, paano siya naging marahas? Bakit hard yung tingin nila sa Kanya? At ang sabi nila, because it is futile to serve God and the wicked are blessed. Sabi niya, yung paglilingkod naman namin, wala namang nangyayari. Anong mapapala namin kung magsisisi kami? Anong mapapala namin kung iiyak kami para sa Diyos? At yun yung accusation nila sa Diyos. Yung mga wicked, kung sino pa yung mga arrogant, sila pa yung mga parang tinuturing na pagpapala. Kaya ito'y tumatalakay doon sa series ng question, series ng answer, series ng pakikipagtalakayan ng Diyos kung ano yung nasa puso mismo ng Israel. Alam natin na hindi yun yung verbal na sinasabi nila, pero yun yung nasa puso nila. Yun yung nasa isipan nila doon sa kanilang Diyos. So yung accusation ng mga Hudyo kay Yahweh is called hard, harsh sa NKJV. Yung original word na hard, yung treatment nila sa Diyos, yun ay yung ginamit na salita doon sa hardness ng heart ni Pharaoh. Diba sa Old Testament, sa Exodus, alam natin na the Pharaoh hardened his heart. Hindi lang yan pangkaraniwan or neutral na pagpapatigas ng puso, kundi nagmamatigas siya ng puso laban sa Diyos. So hardness of heart against God. Yun yung nangyayari dito sa Israel, sa post-exilic Israel, na tumitigas yung puso nila at inaakusahan nila mismo yung Diyos. Their thoughts and their words against God are hard in a sinful and evil sense.
Kaya sinabi sa NKJV, harsh. There is harshness to God. Nangyayari to nung na-consider nila, tumingin sila sa buhay ng covenant people, inisip nila, parang kawawa naman sila. Kagagaling na lang nila doon sa pagkaka-exile, binubuo nila yung bayan nila, samantalang yung mga nakapaligid sa kanila ng mga nasyon, parang blessed na blessed. Parang mas maganda pa yung buhay ng mga hindi covenant people kaysa doon sa covenant people ng Diyos. Nung naobserbahan nila yung ganong klase ng pangyayari, nagkaroon sila ng conclusion. At ang conclusion nila, hindi pala worth it na paglingkuran namin si Yahweh. Yun yung naging conclusion nila. Nakakalungkot yung conclusion nila. Their conclusion is that service, obedience, and repentance to God are all purposeless, unrewarding, and meaningless. Yung mga, kung sino pa yung masasama, sila pa yung parang blessed, sila pa yung nagpo-prosper. Kahit na sila yung mga nagkakasala in broad daylight. Halat kitang-kita naman na sila yung mga lumalabag sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, pero they are not punished. Parang hindi naman sila napaparusahan. Parang wala namang justice doon sa mga pangyayari sa kanila. Kaya they see these kinds of lives as better than the lives under the rule of God. Yan yung nangyayari dito sa Malakay chapter 3 verse 13 hanggang 17. So why do they see the righteous and the wicked in this manner? Bakit ganun yung naging conclusion nila sa kanilang observation? Ang main answer doon ay dahil hindi nila nire-regard yung eternity. Hindi nila tinitignan yung final page, yung bookend. Hindi nila tinitignan ano ba yung mangyayari sa lahat na naobserbahan nila, sa time nila, kung ano yung pinakakatapusan nila. That's why nag-conclude sila sa nakakalungkot na paraan. Kaya sinabi sa chapter 3 verse 17, paulit-ulit to. Chapter 3:17, on the day when I act. Chapter 4 verse 1, surely the day is coming. Chapter 4 verse 1, the day that is coming. Chapter 4 verse 3, on the day when I act. Palaging may future tense na binabanggit yung Diyos. Darating yung araw. May mangyayari. Na ano? Anong araw? Anong mangyayari sa araw na yon? Sa final verse natin, sa verse 18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sa araw, may isang araw na darating kung saan magiging crystal clear yung distinction, yung pinagkaiba ng mga naglilingkod sa Diyos, mga mananampalataya, at mga nagdi-disregard sa Diyos, mga hindi mananampalataya. Yun yung hindi nila na-consider. Yung final day na yon, yun yung hindi nila na-consider. Hindi nila na-consider ay there will be a day when God will act. Kung saan magiging crystal clear kung sino yung naglilingkod, mananampalataya, na kay Hesukristo, at mga nasa labas ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga po, ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin mula sa Malakay ay ito. When the final future is disregarded, the wicked are envied, whereas God's service is forsaken. Kung hindi sinasaalang-alang yung eternal na kinabukasan, ang mga masasama ay siguradong kakainggitan, habang ang pagsisilbi sa Diyos ay pababayaan. Sure na mangyayari. Yun yung nangyari sa kanila. Hindi nila iniisip yung final day, hindi nila iniisip yung final page. Kaya nangyari na inggit sila dun sa masasama at pinabayaan nila yung pagsisilbi nila kay Yahweh. Kaya if we do not factor in the eternal tomorrow, we will find ourselves like Israel, envying the wicked while we forsake our own Christian discipleship. Kasi nabubulag na sila eh. Nabubulag sila. Yung Israel, natatakpan yung mga spiritual na mga mata nila. Naiisip nila, yung mga masasama, buti pa sila. Buti pa sila. Ganyan yung buhay nila.
Tapos parang nagkakaroon pa sila ng self-pity. Kami, kung sino pa yung bayan ng Diyos, kung sino pa yung tao ng Diyos. Ganito pa ang nangyayari sa amin. Kaya tignan natin dito kung kung ano yung dapat nating makita sa mga masasama at sa mga matutuwid in light of eternity. So tignan natin, the tomorrow of the wicked they envy. Yung kinabukasan ng mga masasama na kinakainggitan nila. Kung titignan naman natin talaga in a practical sense, na totoo naman na parang understandable, it's somehow true na in this life, parang pinagpapala yung mga masasama. Di ba? May mga kilala naman tayo personally na ganun. Sila kasi, kaya nila nasabi yun, kasi may mga personal silang kilala. May mga nations na nakapaligid sa kanila na talagang ang masasama, sila pa yung nagtatagumpay sa buhay, naging successful, nagagawa nila yung mga gusto nila, yung mga pangarap nila, naaabot nila lahat. Parang hindi sila paparusahan, nakakatakas sila dun sa mga pinagagagawa nila ng mga kasalanan. Parang makaka-relate naman tayo sa Israel dito. Na parang totoo ah. However, sa chapter 4 verse 1, yung mismong kasunod ng chapter 3 verse 18, ito yung sinabi ng Diyos. Chapter 4 verse 1. For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and the evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. Napaka-figurative, napaka-illustrative nito nung eternal destiny ng mga arrogant. Kitang-kita natin na ini-illustrate dito yung eternal punishment. Magkakaroon ng walang hanggang kaparusahan. Napakainit, parang fiery. Yung illustration dito sa kinainggitan nila. Ito yung sinabi nila sa chapter 3 na kinainggitan nila. They called the arrogant blessed. Tapos sa chapter 4 verse 1, sabi ng Diyos, kayo mainggit sa kanila. Ito yung kahantungan nila. Oh. Sa chapter 4 verse 1, they will be set ablaze. Kung hell ang final destiny ng unbelievers, let me ask the question, must they be called blessed? If that is their eternal destiny, matatawag ba sila na pinagpala? If you disregard the hell-bound tomorrow of the unbelievers, surely our hearts will envy them. Kung hindi natin sinasaalang-alang ang impyernong kinabukasan ng mga hindi alagad ni Jesus, talagang maiinggit tayo sa kanila. Surely, maiinggit talaga tayo sa kanila. Kung out of the picture, kung hindi naka-factor in yung hellbound tomorrow nila, the carnal and the worldly eyes of Israel are jealous and envious because they did not consider what awaits, the horror that awaits the godless. Itong pangyayari po na to sa Malakay, hindi siya dito lang nangyari. Actually, pag binasa natin yung Book of Psalms, may ganyan na ganyan mismong tono or diwa. Ang nagsulat ng Psalm chapter 53 ay si Asaph. Isa siya sa mga musicians. At doon sa Psalm chapter 73, gantong-ganto yung sinasabi ni Asaph. Sabi niya sa 73 verse 3, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Years before yon, years before nasulat yung Malakay, may nagsasabi na ng parehong sense. Sabi niya, nainggit ako doon sa mga wicked kasi sila, pinagpapala sila. Chapter 73 verse 13, sabi ni Asaph, surely in vain have I kept my heart pure. Nakita niya yung mga wicked, bakit sila pinagpapala? Naisip niya, parang, bakit ko ba pinapanatiling pure yung sarili ko? Bakit ko pa hinahangad na maging godly? Bakit ko pa hinahangad yung holiness sa harapan ng Diyos? Tapos sila ganyan. Ganun naging conclusion niya. Kaya maganda po yung Book of Psalm kasi may honesty dito. Kapag binabasa niyo yung Psalm, hindi to filtered lang. Talagang sinasabi ng Book of Psalm kung ano yung mga naiisip, even sinful na mga naiisip ng mga tao ng Diyos. Sa chapter 73 verse 17, ito na yung turning point ni Asaph. Sabi niya,
till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Yun yung naiisip niya, ni Asaph. Pero nung pumasok siya sa sanctuaryo ng Diyos, sa bahay panambahan, naalala niya, oo nga pala, hindi nga pala sila blessed. Oo nga pala, yung kahihinatnan nila ay kapahamakan. 73 verse 27, those who are far from you will perish. You destroy all those who are unfaithful to you. Alam niyo, nag-alis ng inggit ni Asaph sa mga masasama. Yung nag-alis ng inggit sa mga hindi mananampalataya ay yung naalala niya yung walang hanggang hatol sa kanila. So, for us personally, perhaps we should evaluate our souls in our eyes kapag nakikita na natin yung sarili natin na naiisip na natin or may mga temptation sa atin na buti pa yung unbeliever. Buti pa yung hindi mananampalataya. May ganito sila, may ganyan sila. Pwede nilang gawin to, pwede nilang gawin yan. Kapag nagkakaroon na ng ganong tukso sa atin, alalahanin natin ano yung kahihinatnan nila. Alam nyo, ganyan yung nangyari sa Israel pagkatapos ng Exodus. Nasa labas na sila ng slavery, daan na sila doon sa Red Sea. At anong sabi nila? Sana nandun ulit ako sa Egypt. Iniisip nila, sana alipin ulit ako sa Ehipto. Sana hindi na ako niligtas ng Diyos. Sana unbeliever na lang ako. Pagan ulit ako. Yan yung same sentiments nila. Pero ang sinasabi sa atin sa Malakay chapter 3, paulit-ulit no, hanggang ngayon nangyayari yon sa mga mananampalataya, sa mga tao ng Diyos. Pero we should remember na there will be a time kung saan hindi natin sila dapat kainggitan. Hindi natin sila dapat kainggitan. At kung isa ka sa mga hindi mananampalataya, if you're unbeliever, perhaps may mga naiinggit sa iyong Kristiyano. Perhaps ikaw yung hindi mananampalataya na matagumpay sa buhay, successful, or meron ka na wala yung ibang mga mananampalataya. And upon hearing this, can you still call yourself blessed after death? Makakatakas ka ba sa hatol ng Diyos? Maihaharap mo ba yan sa harapan ng Diyos at masasabi mo na mapapardon ka niya? Alam mo, kung labas ka sa Panginoong Hesukristo, labas ka sa pinakong anak ng Diyos, hindi tayo pinagpala. Walang kahit sino na nasa labas ni Jesus, walang pakikipag-isa sa Kanya, na ultimately speaking, ay matatawag yung sarili niya na pinagpala. Sila na mga may pakikipag-isa, yun kay Kristo, nanampalataya at nagsisi, sila ang matatawag natin, tinatawag ng Biblia na pinagpala. May tanong ako, bakit hindi natin tinatawag na blessed si Goliath? Bakit natin hindi tinatawag na pinagpala si Pharaoh? Bakit hindi natin tinatawag na pinagpala si Herod? Bakit hindi natin tinatawag na pinagpala si Jezebel? Bakit hindi natin tinatawag na blessed ang Sodom at Gomorrah? Bakit hindi natin tinatawag na blessed si Judas? Bakit hindi tayo naiinggit kay Goliath? Buti pa si Goliath, matangkad, malakas, maapil, takot sa kanya, yung marami. Ba't hindi tayo naiinggit kay Pharaoh? Napakataas niya. May posisyon siya, mayaman siya. Bakit hindi tayo naiinggit kay Herod? Ba't hindi tayo naiinggit kay Jezebel? Oh, si Jezebel napakaganda, marami nagkakagusto sa kanya. Pati hari, napapasunod niya. Bakit hindi tayo naiinggit sa Sodom at Gomorrah? Bakit hindi tayo naiinggit kay Judas? And the answer is, because we know the end of their stories. Alam natin yung dulo at katapusan ng mga kwento nila. At yan mismo yung sinasabi ng Diyos. Isipin mo kung ano yung dulo ng kwento nila at matatawag mo pa ba silang pinagpala? May inggit ka pa ba sa kanila pag
alam mo bilang mananampalataya yung dulo ng kwento ng mga hindi magsisisi at hindi mananampalataya. At pangalawa, yung kinabukasan ng mga nagsisilbi sa Diyos. The tomorrow of God's service, they reject. Yung forsaking nila sa Diyos, of course, it already crept in their hearts. Kaya sa Malakay chapter 1, ang dinidil doon ay yung substandard worship nila sa Diyos. Nag-offer sila sa Diyos pero yung may blemish na. Grabe. Tapos yung mga pare, tinatanggap nila yung mga may blemish ng mga sacrifices. Sabi nga ng Diyos sa Malakay 1, buti ba yung mga gobernador nyo? Pag nag-o-offer kayo sa kanila, magaganda. Tapos pagdating sa temple, basta-basta. Substandard worship yung ginagawa nila. Sa chapter 2, maging mga pare nangunguna pa sa pag-break ng covenant kay Levi. Yung mga marriages nila na ang Diyos na nag-institute, hindi nila pinapahalagahan. Inaakusahan din nila yung Diyos na unjust siya. Dito naman sa chapter 3, dinidisregard nila yung economic responsibility nila sa temple storehouse. So, tuloy-tuloy, no? Marami silang mga palya bilang bayan ng Diyos. Pero I would say na itong passage natin ang pinaka nasa puso nila kaya nila nagagawa lahat ng yon. Pinabayaan na nila yung pagsisilbi nila sa Diyos in many areas. Pagsisilbi sa Diyos sa bahay, pagsisilbi sa Diyos sa church, pagsisilbi sa Diyos personally. Lahat ng yon pinabayaan nila because they envy the wicked and they do not see it as a worthwhile, as a rewarding na klase ng pagsisilbi sa Diyos. They disregarded the future of glory for those who live for God's glory. In-emphasize yan ni Yahweh, in-emphasize ng Diyos. Malakay 3:16, 17, 4, 2-3. Sinabi niya, hindi totoo yan. I will make a distinction. Kung yung distinction ng mga wicked, they will be punished. Yung distinction ng mga righteous, they will be blessed. Pagpapalain sila sa walang hanggan. Makakamtan nila yung mga pagpapala kay Jesus na ibibigay sa kanila. Kaya hindi nila naisip yun eh. Kaya sa verse 14, basahin ko lang, kaya nasabi nila to. Nasabi nila yung verse 14 kasi hindi nila nakita yung future nila. Hindi nila nakita yung future nila. Sabi nila, you have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping His charge? Or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Grabe. Kaya yun yung ginamit natin na title. Parang sinabi nila, pointless naman to. Pointless naman na paglingkuran ng Diyos personally, paglingkuran ng Diyos ecclesiastically, pagsilbihan ng Diyos sa family. Naisip nila parang pointless daw lahat ng yon. But we know it's not. Alam natin na hindi. Alam natin na ang Diyos ang magpapala sa bayan niya, sa mga naglilingkod sa Kanya, pagdating ng Panginoong Hesukristo. So if we disregard our heavenly tomorrow, the heavenly tomorrow of God's servant, surely we will forsake the sacred service. Kung hindi natin iisipin yung makalangit na bukas natin, kung hindi natin iisipin yung pagpapala ng Diyos sa kinabukasan. Kaya sa New Testament, familiar ako dito kasi galing ako sa Bible Bap. Sa Bible Bap, palaging inulit-ulit sa amin to. Yung 1 Corinthians 15:58. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Ang lahat ng pinagpapaguran mo, lahat ng paglingkod mo, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, kahit sa pamamagitan ng paglingkod sa kapwa, kung yun ay para sa Diyos, ang sabi dito, your labor is not in vain. Hindi yan walang kabuluhan, hindi yan walang katuturan, hindi yan meaningless. Kasi kabaliktaran yung naisip nila eh. Sa verse 14, naisip nila, meaningless. Wala to. Wala akong mapapala dito. No, it's not. It's the total opposite. Your labor is not in vain. Mga kapatid, mga mananampalataya, alalahanin mo yun.
Hindi to pang pastor lang. Yung 1 Corinthians 15:58, itong Malakay, hindi to pang pastor lang. Pang mananampalataya ito, pang Kristiyano ito. Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos ay hindi walang kabuluhan. It is meaningful. Why must they be immovable in God's work? Because there is a resurrection. Si Edelet Calvin, siya yung misis ni John Calvin. Naglingkod siya sa Diyos for years and years sa sarili niyang family. Kasi may mga anak sila. Pinaglingkuran niya asawa niya, si John Calvin. Sakitin pa naman yung dalawang yon. Lagi pinaglingkuran yung asawa niya. Yung mga anak nila. Tapos may mga French refugees pa ng mga Protestant na inaalagaan nila. So meron, ang dami pa, napaka-busy pa ng mister niya. So maraming ginagawa itong si Edelet Calvin. At for all those years, ang naging motivation niya at ang naging strength niya, kasi nung mamamatay na siya, isa sa final words niya, "O glorious resurrection." Kung nagtiwala si Abraham at si Jacob at si Isaac, magtitiwala rin ako. Sa lahat ng buong buhay na pinagpaguran niya, sa paglilingkod niya sa tahanan niya, sa iglesia nila para sa Panginoong Diyos, ang nasa dulo ng isip niya, nasa unahan ng isipan niya, pag mamamatay na siya, resurrection. Resurrection. Hindi ito meaningless. Lahat ng ginawa ko buong buhay ko na pagpapakahirap, hindi yan meaningless. Hindi yan pointless. It's the opposite of what Malakay 3:14 says. At alam nyo, yan ay dapat maging totoo sa lahat ng Kristiyano dahil una yan naging totoo kay Hesus Kristo. It first happened in the person of the Lord Jesus Christ. Bakit ang Panginoong Hesus Kristo mismo ay hindi tumigil sa papunta sa krus ng Kalbaryo? Bakit hindi siya na-discourage in the middle of that? Bakit tinuloy niya pa rin hanggang dulo? Ang sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, "For the joy that was set before him, he endured the cross." He endured the cross for the joy that was set before him. Hindi yung joy niya ngayon. Yung joy niya bukas. Yung joy niya after his death. Para sa kasiyahan. Para sa walang hanggang pagpapala ng Ama. At nung nabuhay na siya muli mula sa mga patay, natupad na yung inaasahan ng Panginoong Jesucristo. At yun yung inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya, for the joy that is set before you. Your labor is not in vain. Dahil may kasiyahan na paparating. Kahit na ngayon, parang tayo pa yung kawawa. No? Pag tinignan mo yung buhay mo sa buhay ng mga unbeliever, parang may disparity dito. Bakit parang kami pa yung tao ng Diyos, kami pa yung kawawa? But that's not true. There is a joy that is set before you. Kaya hamon sa atin ito. Kung nakikita natin yung sarili natin na sa puso pa lang natin ay fino-forsake na natin yung service sa Diyos, remember eternity. Remember the everlasting life. Magkakaroon ng ganyang season sa buhay ng lahat ng mananampalataya, coldness, dryness. Mapapatanong ka, bakit ko nga ba ginagawa to? Mapapaisip tayo, bakit ako naglilingkod sa church? Bakit ko kailangan paglingkuran yung family ko? What's the point of doing all this? And we must answer ourselves with resolute firmness for eternity. Sasabihin natin yung sarili natin, i-apologetics natin yung sarili natin. Kapag tayo na yung nagtatanong, tinatanong natin yung sarili natin. Ang maging tugon natin sa sarili natin ay ang salita mismo ng Diyos. Brethren, we are not serving for nothing. We're serving for God's cause, for His glory, because it is the most worthwhile and most rewarding. Sinabi ni Charles Todd sa isang tula niya, ang ganda ng tula ni Charles Todd, sabi niya, only one life, yes, only one, now let me say, thy will be done. And when at last I hear God's call, I know I'll say, it was worth it all. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Is it pointless to serve God in this life? We should answer that
in light of eternity. Kaya yung isang prayer ni Jonathan Edwards, sabi niya, Lord, stamp eternity into my eyeballs. Panginoon, itatak mo ang walang hanggan sa mga mata ko. Manalangin po tayo. Diyos namin, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. We thank you, Father, sa mga kahinaan namin at sa mga maling conclusion namin, sa observation namin sa buhay, kapag nakikita namin ang mga masasama na parang sila yung pinagpapala, kapag nakikita namin yung mga mananampalataya at sarili namin na parang kami yung kawawa, tulungan nyo kaming makita ito sa liwanag ng walang hanggan. Tulungan nyo kami na makita ito sa liwanag ng isang araw, ang pinal na araw, kung saan hahatulan ng Diyos ang buong mundo. Lahat ng tao ay haharap sa iyo. Isa kami sa dalawang panig. Sila na mga itatakwil o sila na mga tatawaging pinagpala. Magligtas po kayo ng mga makasalanan at palakasin niyo po, O Diyos, sila na mga nagdududang mananampalataya, nangihinang mananampalataya, nanlalamig na mananampalataya para makita ang punto ng lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.